Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 13. Ang mga huling araw ni Haring David. Matandang-matanda na si Haring David at kahit kumutan pa siya ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya sinabi ng kanyang mga lingkod, "Mahal na hari, payagan niyo po kami maghanap ng isang dalagita na mag-aalaga sa inyo. Tatabihan po niya kayo para hindi kayo ginawin." Kaya naghanap sila ng magandang dalagita sa buong Israel. At nakita nila si Abishag na taga Shunem at dinala niya siya sa hari. Talagang maganda si Abishag at naging tagapag-alaga siya ng hari, pero hindi sumiping ang hari sa kanya. Gusto ni Adonia na maging hari. Ngayon, si Adonia na anak ni David kay Hagit ay nagmamayabang na siya ang susunod na magiging hari. Kaya naghanda siya ng mga karwahe at mga kabayo at 50 tao na magsisilbing tagabantay na mauuna sa kanya. Hindi siya kailanman pinakailaman ng kanyang ama na si David at hindi sinaway sa kanyang mga ginagawa. Napakagwapong lalaki ni Adonia at ipinanganak siyang kasunod ni Absalom. Nakipag-usap siya kay Joab na anak ni Zeruiah at sa paring si Abiatar tungkol sa balak niyang maging hari at pumayag ang dalawa na tumulong sa kanya. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan, pati si Benaya na anak ni Jehoiada. Gayon din sina Simei at Rei at mga magigiting na bantay ni David. Isang araw, pumunta si Adonia sa bato ng Zohelet, malapit sa En-Rogel, at naghandog siya roon ng mga tupa, mga baka at mga pinatabang guya. Inimbitahan niya ang halos lahat ng kapatid niyang lalaki kay David at ang halos lahat ng pinuno ng Juda. Pero hindi niya inimbitahan ang propetang si Nathan, si Benaya, ang magigiting na bantay ng hari at si Solomon na kanyang kapatid. Pumunta si Nathan kay Bathsheba na ina ni Solomon at nagtanong, "Hindi mo ba alam na ang anak ni Hagit na si Adonia ay ginawang hari ang sarili at hindi ito alam ni Haring David? Kung gusto mong maligtas ang buhay mo at ang buhay ng anak mong si Solomon, sundin mo ang payo ko. Puntahan mo si Haring David at sabihin mo sa kanya, 'Mahal na hari, hindi po ba't nangako kayo sa akin na ang anak nating si Solomon ang papalit sa inyo bilang hari? Bakit si Adonia po ang naging hari?' Ito ang salita ng Diyos. Amen." Magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 1, versikulo 14 hanggang 26. "At samantalang nakikipag-usap kayo sa hari, ay papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ito'y matandang-matanda na at si Abisag, ang dalagang Sunamita, ang may alaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. 'Ano ang kailangan mo?' tanong ng hari. Sumagot siya, 'Mahal kong hari, ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na ang anak kong si Solomon ang maghaharing kahalili ninyo. Ngayon po, naghahari na si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang bulo. Inanyanyahan po niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari, ang saserdote Abiatar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng hukbo. Ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino nga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo, manganganib ang buhay ko at ng anak kong si Solomon.
Samantalang nakikipag-usap sa hari si Bathsheba, dumating naman ang propetang Nathan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, napatira pa sa harapan ng hari. At ang wika, "Mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang hahalili sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod at nagpapatay ng maraming baka, tupat, pinatabang bulo. Inanyayahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab na pinakamataas na pinuno ng hukbo at ang saserdoteng si Abiatar. Naroon po sila at nagkakainan at nag-iinuman. At ang isinisigaw ay, mabuhay ang Haring Adonias. Ngunit, ang inyo pong lingkod, si Saserdote Sadok, si Binaya na anak ni Hoyada, at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang hari, Kabanata 1, versikulo 27 hanggang 39. At ang sabi, "Ito po ba ang pasya ninyo, mahal na hari, na hindi nyo na ipinaalam sa amin kung sino ang papalit sa inyo bilang hari?" Hinirang ni David si Solomon bilang hari. Sinabi ni Haring David, "Sabihan mo si Bathsheba na pumunta rito." Kaya pumunta si Bathsheba sa hari. Pagkatapos sumumpa si Haring David, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Natutuparin ko ngayon ang pangako ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na si Solomon na ating anak ang siyang papalit sa akin bilang hari." Yumukod agad si Bathsheba bilang paggalang at sinabi, "Mabuhay kayo magpakailanman, mahal na Haring David." Sinabi ni Haring David, "Papuntahin dito ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Benaya na anak ni Jehoyada." Kaya pumunta sila sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, "Pasakayin mo ang anak kong si Solomon sa aking mola at dalhin ninyo siya sa Gihon kasama ang aking mga pinuno. Pagdating ninyo doon, kayo, Zadok at Nathan, pahiran ninyo ng langis ang ulo ni Solomon para ipakita na siya ang pinili kong maging hari ng Israel. Pagkatapos, patunugin nyo ang trumpeta at isigaw, mabuhay si Haring Solomon. Pagkatapos, samahan nyo siya pabalik dito. Uupo siya sa aking trono at papalit sa akin bilang hari. Siya ang pinili ko na mamamahala sa buong Israel at Juda." Sumagot si Benaya na anak ni Jehoyada, "Gagawin po namin iyan, mahal na hari, naway ang Panginoon na inyong Diyos ang magpatunay nito. Kung paano kayo sinamahan ng Panginoon, samahan din sana niya si Solomon at gawin niyang mas matagumpay pa ang paghahari niya kaysa sa inyong paghahari." Kaya lumakad na ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, si Benaya na anak ni Jehoyada, at ang mga personal na tagapagbantay ni David na mga Kereteo at Peliteo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at dinala sa Gihon. Pagdating nila roon, kinuha ni Zadok sa banal na tolda ang langis na nasa loob ng sisidlang sungay at pinahiran niya si Solomon sa ulo. Pinatunog nila ang trompeta at sumigaw silang lahat, "Mabuhay si Haring Solomon." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Kings chapter 1 verse 40 to 53. At ang buong bayan ay nagsiahong kasunod niya, at ang bayan ay humihip ng mga plauta at nanggagalak ng malaking pagkagalak, ano pat ang lupa ay malingaw-ngaw sa hugong nila. At narinig ni Adonia at ng buong inanyayahan na nasa kanya pagkatapos nila makakain. At nang marinig ni Joab ang tunog ng pakakak, ay kanyang sinabi, "Anong dahil nitong hugong sa bayan na kaingay?" Samantalang siya nagkasalita pa, narito si Jonathan na anak ni Abiatar na saserdote ay dumating, at si Adonia ay nagsabi, "Pumasok ka sapagkat ikaw ay karapat-dapat na tao
at nagdadala ka ng mabubuting balita. At si Jonathan ay sumagot at nagsabi kay Adoniya, katotohanan ginawang hari si Salomon ng ating Panginoon Haring si David. At sinugo ng hari na kasama niya si Sadok na saserdote at si Nathan na propeta at si Benaiah na anak ni Huwaida at ang mga Siriteo at ang mga Pileteo at pinasakay nila siya mula sa hari. At siya'y pinapaging hari na pinahira ng langis ni Sadok na saserdote at ni Nathan na propeta sa Gihon. At sila'y nagsiahong galak mula roon na anupat ang bayan ay umalingaw-ngaw uli. Ito ang hugong ng iyong naririnig. At si Salomon naman ay naupo sa luklukan ng kaharian. At bukod dito, ang mga lingkod ng hari ay nagsiparoon upang purihin ang ating Panginoong Haring si David na nagsisipagsabi, gawin nawa ang iyong Diyos, ang pangalan ni Salomon, na lalong maigi kaysa iyong pangalan. At gawin ang kanyang luklukan na lalong dakila kaysa iyong luklukan at ang hari ay yumukod sa kanyang higaan. Ang ganito pa ang sinabi ng hari, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siya'y nagbigay sa akin ng isa na makakaupo sa aking luklukan sa araw na ito na nakita ng aking mga mata. At ang lahat na inanyayahan ni Adoniya ay nangangatakot at nagsitindig at yumaon bawat isa sa kanyang lakad. At tatakot si Adoniya dahil kay Salomon at siya'y tumindig at yumaon at pumigil sa mga anyong sungay ng dambana. At nasaysay kay Salomon na sinasabi, narito si Adoniya ay natatakot si Haring Salomon sapagkat narito siya'y pumigil sa mga anyong sungay ng dambana nagsasabi, isumpa ng Haring Salomon sa akin sa araw na ito na hindi niya papatayin ng tabak ang kanyang lingkod. At sinabi ni Salomon, kung siya'y pakikilalang karapat-dapat na tao, ay walang malalaglag ng isang buhok sa kanya sa lupa. Ngunit kung kasamaan ang magsusumpungan sa kanyang, siya'y mamamatay. Sa gayoy, nagsugo ang Haring Salomon at kanilang ibinaba siya mula sa dambana at siya'y naparoon at nagbigay galang sa Haring Salomon at sinabi ni Salomon sa kanya, umuwi ka sa iyong bahay. This is the word of God. Amen.